Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Finn, ang inyong mensahero. Tara, simulan na natin ang kwento. Nangyari ang mga kaganapang ito taong 2004 sa isang bayan ng Sigma sa Capiz. Isang probinsyang matagal ng tanyag at kinakatakutan dahil sa mga kwentong kababalaghan, aswang at misteryo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong pangyayari mula kay Nena, di niya tunay na pangalan. Sa isang sityo ng Sigma sa Capiz, isang tahimik, luntian at payapang sityo. Sa tuwing sumasapit ang gabi sa baryong ito, may nilalang na dumadalaw sa loob ng maraming taon, isang nilalang na gumagambala sa mga residente dito. 36 na si Nina sa mga panahong ito na nakatira sa isang di kalakihang bahay na gawa sa pawid ang bubong habang gawa naman sa matibay na kahoy ang papag nito. Malapit ang bahay nila sa kakahuyan na malapit din sa may sapa kaya tanaw na tanaw nila ang mga naglalakihang puno sa gubat. Si Nena ay isang mananahi samantalang ang asawa niyang si Mario ay isang magsasaka. May 3 silang anak na sina Ella, 12 taong gulang, Junjun na 9 taong gulang at si Rika na 6 na buwang sanggol. Tahimik ang kanilang pamumuhay, simpleng pamilya na ang tanging hangad ay makaraos sa pang-araw-araw. Sa mga nagdaang linggo, bago ang undas ng taong 2004, nagsimula nang mapansin ni Nena ang mga kakaibang pangyayari sa kanyang paligid. Madalas niyang naririnig ang pakpak ng malaking ibon tuwing alas 12 ng gabi. Minsan, may kaluskos sa bubong o kaya'y kumakalansing ang pinggan sa kusina kahit walang tao. Ang pinagtataka nila, tuwing madaling araw, biglang nagigising si Rika, ang kanilang bunsong anak. Umiiyak ito ng walang dahilan. Walang lagnat, walang kagat ng lamok o kahit ano paman. Ang ipinagtataka nila dito ay ang mukha ng bata na tila ba takot na takot. Mario, wala ka bang napapansin? Parang may nakatingin sa atin tuwing gabi. Nako, baka pusang itim lang yan. Sagot naman ni Mario. Ayon sa mga matatanda sa baryo, may isang nilalang na nakakubli sa kabilang sapa sa bandang puno ng balete na laging dinadapuan ng mga uwak. Ayon pa kay Lola Ason, isang matandang albularyo sa sityong ito, nang ikinuwento ni Nena ang mga kaganapan sa kanilang bahay. Iha, pakatandaan mo ito. Huwag mong iiwan ang bata sa gabi, lalo na kapag nag-iisa. May gumagala ngayon, naghahanap ng sanggol. Nakita ng isang kapitbahay ko. May tila bababaeng nakaputi, nakatayo sa may puno ng balete. Akala nila normal na tao lang, pero bigla raw itong naglaho. Nagsawalang kibo naman si Nena nang marinig niya ang mga sinabi ng matanda. Nag-aalinlangan din sumang-ayon si Mario. Hindi kasi siya naniniwala sa mga bagay na ganito. Ayon pa sa kanya, sa tanang buhay niya, di pa siya nakakakita ng mga nilalang nakakaiba. Nang makauwi na sila sa kanilang bahay, nagsimula nang maglagay ng bawang, asin at buntot pagi sa bawat sulok ng bahay si Nena. Kahit alam niyang di naniniwala ang asawa niya, mas nangingibabaw pa rin ang kanyang paniniwala na totoo ang sinabi ng matanda. Pinayuhan din siya ni Lola Ason na maglagay ng krus na gawa sa bakal sa ilalim ng duyan ng sanggol. Panlaban ito sa masamang espiritu, lalo na sa mga nilalang na di may paliwanag ng siyensya. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, inabutan na ng gabi si Mario sa bukid. Si Nena at ang kanilang 3 anak lang ang nasa bahay.
Lagpas 9:00 na pero wala pa rin ang kanyang asawa. At unti-unti na rin tumitigil ang ulan. Pero bigla na lang nawala ang kuryente. Kaya napilitan si Nena na sindihan ang kaisa-isang gasera. Ito ang nagsilbing ilaw nila kahit pa mahina ang apoy. Sakto lamang upang magbigay liwanag sa loob ng bahay. Habang pinapadede ni Nena ang anak, biglang umihip ang malamig na hangin. Kalakip nito ang napakalansang amoy. Amoy na para bang dugong nabubulok. Maya-maya pa, may narinig silang kaskas sa pawid ng bubong. Parang may gumagapang na mabigat, paikot-ikot sa itaas. Ella, dalian mo! Isara mo ang bintana! Sigaw ni Nena. Ngunit bago pa man may sara ng bata ang bintana, kitang-kita na ni Nena ang dalawang mapupulang hugis bilog na para bang kumikinang katulad ng paga. Nakatutok itong mismo patungo sa loob ng kanilang bahay. Kasabay nito, naramdaman niyang umiinit ang katawan ng sanggol at bigla itong umiyak ng malakas. Sa takot niya, agad niyang sinabuyan ng asin ng sahig, pati sa bubungan at ang bintana kung saan nakasilip ang mapupulang mata. Habang ginagawa niya ito, walang humpay ang kanyang pag-uusal ng ama namin. Sinambit niya ito ng malakas upang mabawasan ang kaba na kanyang nararamdaman. Matapos niyang gawin ang mga bagay na ito, may narinig siyang malakas na pagaspas ng pakpak at unti-unti na ring naglalaho ang masangsang na amoy. Kinabukasan, inusisa ni Ka Mario ang kanilang bubong. Ginawa niya ito upang mapanatag ang kanyang asawa na isang ibon lamang napadpad sa kanilang bubungan. At nang akyatin niya na nga ito, gamit-gamit ang hagdanang gawa sa kawayan, nanlaki ang mga mata nito nang bumungad sa kanya ang mga bakas ng paa. Hindi ng isang hayop, kundi kahalintulad ito ng yapak ng tao. Ang nakakapagtaka lang dito ay kitang-kita ang mahabang kuko sa dulo. Ang pawid naman ay nagkaroon ng mga gasgas at butas na tila ba sinubukang butasin mula sa labas. Agad naman nilang ibinalita ito sa kanilang mga kabarangay at doon din nila napag-alaman na tilang pala sila ang nakaranas ng mga pangyayaring ito. Maliban sa kanila, 3 pamilya rin ang nakaranas ng panggagambalang ginawa ng nilalang na ito. Ganun at ganun din, panaiyak ang mga sanggol na walang dahilan, may mga hayop din na nawawala, at ang pinaka nakakapanlumo dito ay yung bakang wala ng lamang loob. Buo pa naman ang katawan nito, pero wakwak ang tiyan. Ubos lahat ang lamang loob, walang natira. Mula nang mangyari ang mga kaganapang yun, nagsimula nang magbantay sa gabi ang mga kalalakihan. May dala-dala silang mga itak, sibat at bawang. Salita naman sila sa pagbabantay. Sang-ayon naman ang mga ito dahil alam din nila na di nila kakayanin ang gising buong magdamag. Gayunpaman, sa kabila ng ginawa nila ay wala pa din silang nahuhuli. Kahit pa ang lakas ng tahol ng mga aso na para bang may inuusig, ngunit wala naman silang nakikita na kahit ano. Mga ilang linggo pang lumipas, wala pa rin silang nahuhuli. Kaya napagpasyahan na nilang itigil ang kanilang ginagawa at bumalik na sa kanilang mga normal na pamumuhay. Buwan ng Nobyembre ng taon ding yun, bisperas ng undas, sa di inaasahan, bumalik ang kakaibang amoy. Pero sa pagkakataong ito, mas malala pa. Umaga pa lang, nararamdaman na ni Nena na may kakaiba sa paligid. Tahimik ang mga ibon, pati ang hangin, kakaiba sa pakiramdam. Mabigat ang atin nito. Sumapit na nga ang gabi,
Mga bandang alas 11 na. Habang natutulog ang mga bata, biglang nawala ang kuryente. Napalibutan ng dilim ang buong sityo. Si Nena naman ay namimikit na ang mga mata dahil sa antok. Ngunit nangingibabaw pa rin ang kanyang kamalayan gawa ng mga naririnig niya ang mga pagaspas ng pakpak. At ang nakakakilabot dito ay mas malakas pa yun kumpara nung unang narinig niya. Pagtingin niya sa kisame, nabanaag niya na may aninong gumagalaw. Parang isang malaking paniki. Ngunit hugis tao ito, nakasabit sa bubong. Nakatingin diretso sa kanya. Hindi siya pwedeng magkamali, hindi bastang paniki lang iyon. Hindi na nga napigilan ni Nena ang sarili. Sa takot niya, walang pakundangan nitong sumigaw. Dali-dali niya namang tinakpan ng kumot ang mga bata at akmang kukunin ng kutsilyo sa kusina. Ngunit bago pa siya makalapit papuntang kusina, bumukas ang pinto nito at kitang-kita niya ang isang babaeng nakaputi. Basang-basa ito, maputla at mahaba ang buhok. Ngumiti ito at nagsalita. Ang bango ng sanggol mo, Nina. Sabay dahan-dahang lumalapit patungo sa kanya. Habang palapit ito, nakita ni Nena ang isang kutsilyo na nakaipit sa bandang gilid ng bintana at walang pag-aatubili. Kinuha niya ito at hinagis patungo sa babae, sabay sigaw. Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumayas kang nilalang ka! Pagbagsak ng kutsilyo sa sahig, may malakas na sigaw na parang hayop, ngunit narinig niya ito sa labas ng bahay. Kasabay nito, ang paglaho ng babae sa kanyang harapan. Sa mga oras na yon, wala pa si Mario dahil nasa bukid pa ito at inabutan na siya ng gabi. Gawa ng bago siya pumunta ng bukid, ay dumaan muna siya sa sementeryo upang maglinis at magtirik ng kandila para sa mga yumao nilang kapamilya. Pagpasok naman ni Mario, bumungad sa kanya ang asawang nanginginig, yakap ang mga bata at pansin na pansin niya na may tugo ang kanilang sahig. Kinabukasan, agad nilang ipinatawag si Lola Ason. Nagdasal ito, nagbasbas ng langis at sinabi, Nako, iha. Hindi basta aswang ang dumalaw sa inyo. Kalag ni Ising. Ha? Sino ba siya? O ano ba siya? Anong kailangan niya sa amin? Bakit kami? Sagot naman ni Nena. Yung babaeng namatay noon sa kabilang baryo. Bago siya namatay, isinumpa niya na hindi siya titigil hanggat hindi niya napapalitan ng anak na namatay sa kanyang sinapupunan. Ayon sa kanya, ang tanging paraan para maputol ang sumpa ay basagin ang panga ng aswang na itinatago niya pa sa ilalim ng puno ng balete. Doon nakalagay ang katawan ng kanyang anak at nakahalo dito ang mga lamang loob ng kanyang mga biktima. Kinagabihan, nagtihipon ng mga kalalakihan upang magpulong na pupuntahan nila ang balete na matatagpuan sa kabilang dako ng sapa. Kabilang dito ay sina Mario, Mang Nardo at ilang kabarangay. May dala-dala silang mga sulo, itak, sibat, mga pangontra at lalong-lalo na ang tapang at tiwala sa puong may kapal. Kahit nasa kalayuan pa sila, ay amoy na nila ang masangsang na bulok na karne at dugo. Pagdating nila sa balete, nakita agad nila ang maliit na hukay sa ilalim ng puno nito. Walang ano-ano. Isa sa mga taga-baryo ay nagsimulang hukayin ng lupang iyon at nakita nga nila ang isang bangang kulay kayumanggi at mahahalata mong matagal na ito dahil sa mga lumot na nakabalot rito. At nang binuksan nila, umalingasaw ang napakabahong amoy at doon niya ay tumambad sa kanila ang nakapaloob dito. May kulay itim na likido at buhok ng bata.
Agad naman nila itong binuhusan ng asin at sinunog. Kasabay ng pagliliyab nito, umagupit ang napakalakas na hangin at sa di kalayuan, may narinig silang isang malakas na iyak ng babae. Iyak ng hinagpis na may kasamang hiyaw ng pagdurusa. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, ay tumigil na ang kakaibang tunog at amoy na nararamdaman ng mga taga-baryo. Ang mga hayop ay bumalik sa normal. Si Rika at iba pang mga sanggol ay hindi na umiiyak tuwing gabi. Ngunit paminsan-minsan may nakakakita pa rin ng isang babae na nakaputi, nakatayo sa kabilang dako ng ilog tuwing kabilugan ng buwan. Lumipas ang mga taon, tumanda na si Nena at lumipat sa bayan. Ngunit kapag tinatanong siya kung totoo ang aswang, ang lagi niyang sagot ay pareho. Hindi mo naman kailangang maniwala. Pero kapag naramdaman mo ang amoy ng dugo sa hangin at ang pakpak sa bubong, malalaman mo totoo sila. Paminsan-minsan, marami pa rin ang nagkukwento tungkol sa mga aswang sa Capiz. May mga nawawalang hayop, may mga batang umiiyak sa kalagitnaan ng gabi, at mga aninong dumadaan sa bubong ng mga bahay. At ang kwento ni Nena ay patuloy na ikinukwento ng mga kapitbahay, hindi bilang alamat, kundi bilang babala. Na sa tuwing gabi, tandaan mo, di lahat ng tahimik ay payapa. Minsan, may mga matang nakamasid sa dilim, naghihintay ng pagkakataon. Ayun nga, natapos ka ang ating kwento, no? Ang masasabi ko sa kwento ay para sa akin lang, no? Unang-una, wala namang masama kung hindi tayo naniniwala, di ba? At saka wala namang pilitan. Kung hindi ka naniniwala, okay lang. Kung naniniwala ka, okay lang din naman, di ba? Pero ako mismo, nakaranas kasi ako ng mga ganitong pangyayari. Kaya masasabi kong totoo siya. At sa kwento naman ni Nena, hindi ko rin sigurado kung aswang ba talaga yung gumagambala, no? Sa kwento niya naman, aswang daw. Pero sa akin kasi, di ba? Kasi sabi ni Lola Ason, kalag ni Ising. Kung sa Bisaya pa, di ba? Yung kalag naman is kaluluwa, di ba? Kaluluwa or espiritu. At nangyari naman itong mga pangyayarin to is kasagsagan ng undas. Diba? Pero di ko alam. Kwento ni Nena to. Kayo ba? Ano sa tingin nyo? Anong masasabi nyo sa kwentong ito? Salamat ulit sa pakikinig.